and DJs nationwide. 5,000 plus reporters and correspondents nationwide. RMN. Radyo mo nationwide. Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa akong pagbangon hanggang sa pagpahulay, awiton ko ang pagkamaayo mo. Tunay kang matinuan. Okay, so maradyaw na hapon sa tanan, ini nga maong adlaw na sab nga Sabado. Pitsa dos, ini nga bulan sa Mayo. Unang Sabado ni ini nga bulan sa Mayo, mga igsoon o mga higala, mga kasukian nato dinhi sa atong programa sa RMN DXRS Surigao, diin kining atong programa nga mao ang Mini Bible College. Ang pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan nga mabati lamang nato dinhi sa number 1 nga estasyonan sa RMN DXRS Surigao. So, kumusta ka mo mga kaigsunan ko? Mga tulo sad kasimana nga wala ta maka-appeal ni ini nga maong broadcast tungod kay aduna tay mga lakaw usab. So, ang akong kaubanan nga pastor, si Pastor Dundon, mao'y padayon sa maong programa o kining inyong maong regular anchor ni ini nga mga programa si Pastor Julius Gunya Madilo pangumusta sa matag usa kanato ni ini nga taknaa sa kapunon. So kumusta sa tanan mga pastor? Si manginaot kami nga ako nga naa kamo sa maayong panglawas ug sa tanan nga mga Facebook viewers ug kining radio listeners no ni ini nga ato nga mao nga programa nga nagasunod sa ato nga maong programa sa maong Mini Bible College ang mga pagtuon sa pulong sa Ginoo dinhi sa kanginan. So kini nga ato nga maong programa hatod kanato sa Good Shepherd Welfare Association of the Philippines. Ang Good Shepherd Welfare Association of the Philippines padayon kini nga tabang para sa mga pagtukod sa mga kasimbahanan dinhi sa ato sa Pilipinas, no? Mga simbahan nga din wala pay mga sakto nga mao nga budget or naanayuta, basta mag-comply lamang ang mga requirements. So apil ka ni ining nga mao nga programa igsoon kay kini dili ni sa usa ka organization kundi usa ni ka NGO nga mutabang sa tanan nga mga kasimbahanan, labi na sa mga evangelical churches. So mo na nga ang atong maong programa nagpadayon kini sa mga pagtukod sa simbahan. Kung nagtanaw mo sa maong live sa atong maong Facebook, makita nato ang mga kasimbahanan nga nahuman natapos pinaagi sa maong tabang sa Good Shepherd Welfare Association of the Philippines. So kini siya gidumala og nga maong president maong atong pastor nga kini nga chairman niini mao si Reverend Michael Dulin, ang senior pastor sa Life in Christ Jesus International Ministry ng Manawag, Pangasinan, dito sa Luzon. So mo na nga salamat sa iyang kinabi. Salamat sab sa atong mga sponsors nga nagapadayon sa mga pagtabang dinhi. Kang Sister Aurora Manungo ng California USA, kang Brother Steve Scottman ng Alaska USA, kang bisan pamangkan Sister Mercy Pitero ng United Kingdom. Salamat sa ilang mga kinabuhi nga nagapadayon kayo sa mga pagtabang sa maong ICM, no, sa maong nagatabang usab nini sa
tanan nga mga programa para mapadayon kining atong mao nga pagsibya. Ilabi na sa Leak Gym usab sa Life in Christ Jesus International Ministries. So salamat sa Ginoo sa ilang mga kinabuhi nga nagapadayon sa mga pagtabang para mapadayon kini nga pag-broadcast sa mga pulong sa Dios dinhi sa kahanginan o bisan pa man sa atong mao nga Facebook live kita dinhi sa Arimindik sa Surigao og makita ninyo ang atong mao nga live broadcast ng ini nga kahaponon mga igsoon. So kumusta kita ang tanan no dinhi sa Surigao del Norte bisan pa man sa mao nga maulanon nga mao nga panahon no mayo naman unta pero salamat gyapon sa Ginoo kay nag-ulan-ulan ang mao nga panahon nato dinhi at least na madugangan ang tubig nato para ang tanan gayod maserbisyuhan sa tubig no sa labi na sa mao nga nawasa nga mao nga pahigayon ini sa pag distribute sa mao nga tubig. So salamat no sa tanan nga mga kaigsunan nato nga naminaw diha sa dinhi sa Surigao del Norte sa mga kalungsuran sa mainit, Alegria, Malimono, Anao-awon o San Francisco bisan pa man diri sa maong tubod no sa season sa Taganaan bisan pa man diya sa Claver sa kining Higakit, Bakwag o Placer. So marajaw na hapon kanatong tanan mga kaigsuonan ko. Ug ako sabi kumusta ang atong mga igsuon diha sa Sitio Tigbaw ng Barangay Balite. Nag-apil sa mga mao nga programa sa ICM nato diha sa atong purok chairman diha no mayong hapon kanimo chairman ug akong lumon diha nga mao nga purok chairman bon siyang kapika sa kinabuhi. So salamat sa inyo nga mga kinabuhi diha mga hinaot ko nga nakamo sa mayong panglawas sa ato mga listeners usab no. Salamat sa tanan nga nagasunod ni ining ato nga maong programa mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. So mayong hapon sa tanan usab bisan pa man sa atong listeners nga nagatan-aw usab karon sa Facebook si Igsoon Jocelyn no. Salamat sa iya nga kinabuhi diha sa Metro Manila o sa mao nga sa Rizal. Si Jocelyn Kagaanan, salamat sa imo nga mayong hapon diha Igsoon no. Salamat sa Ginoo. Sa atong mga kaigsoon sa Siargao Island, labi na sa lungsod sa Burgos, ang akong mga igsoon og paryente diha ang nagapaminaw usab karon marajaw na hapon. Mga classmates na ako diha, mga kalumunan ako diha. So marajaw na hapon sa ijo tanan diha mga kaigsuonan ko. Og bisan pa man sa Liti nga naabot kining atong maong programa dinhi sa Dinagat Island no, sa tanan nga nagaabot niining atong maong programa mga igsoon. So dalaygon ang Dios, salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. Ako sa pangumusta ang akong magulang nga diha sa Israel nga nagapadayon usab sa mga suporta sa paglantaw o pagsunod ining atong programa dinhi sa mao nga Facebook. So salamat no sa tanan usab mga nagalantaw. Salamat mayong hapon kanyong tanan. Ilabi na usab diha sa kang Brother John Caranto nga nagalantaw karon. Brother John, mayong hapon kanimo diha. O bisan pa man kang Brad Kuya Winnie always thank you for watching. Kuya Winnie always atong si mataghom na silingan diha sa Settlers. Salamat sa Ginoo, ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi. Salamat usab no bisan pa man sa kan atong igsoon usab maayong ingon siya good afternoon pastor. Si Aljon Namo Katkat. Okay, salamat maayong hapon diha igsoon, igsoon Aljon. Ang Ginoo magapanalangin sa imong kinabuhi. Dalaygon ng Dios. Salamat sa inyong pagsunod nining atong maong programa aron gayod nga mabati nato ang mga pulong sa Ginoo dinhi sa atong maong istasyonan o dinhi sa mga live. So salamat sa Ginoo kini nga atong programa nga nagapadayon gayod para sa paglig-on sa atong espirituhano nato nga kinabuhi nga kuang gyud nato ang pulong sa Ginoo, masabtan gyud nato ang mga pulong sa Dios sa atong matag usa ka mga kinabuhi. So dalaygon ang Ginoo, naginusana ra lamang ta diri tungod kay atong kauban wala makaabot. Basi na busy sab siguro to.
kay siya man sa ay nag-anchor sulod sa tulo ka semana sa maong programa nato dinhi. So salamat niini nga takna sa kapunon sa tanan mga pastor sa Tima, no, gipanguluhan ni Pastor Dudi Yapi, ang tanan mga pastor sa Tima atong igsuon diya sa maong Barangay Union, ang maong Bradodong Hakulba nga nagapaminaw karon, no. Salamat sa Ginoo bisan pa man diya sa sitio Tumanday nga nagapaminaw karon diya sa maong lahi nga area sa lahi nga naa karon sa tigpaminaw nato diha sa atong programa. So labi na sa ila nga pamilya sa maong Makiling family. So salamat sa Ginoo. Salamat sa Dios. Okay, so dalay ko ng Ginoo niini nga taknaa sa maong padayon kita nga magapaminaw sa mga pulong sa Ginoo diin atong madungog dinhi lamang sa Arimendik sa Surigao. So agig pagsugod sa atong maong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo magaampo ta niini nga taknaa dalaygon ug gamhanan namo nga Dios amahan nga balaan Dios nga makagagahom sa tanan. Nagapadayon kami sa mga pagpasalamat kanimo sa imong kamaayo ug kamatinud-anon gayod sa among mga kinabuhi. Nagpasalamat kami sa imo nga grasya ug kaluoy sa among mga kinabuhi nga wala kami nimo Ginoo pasagdi nagauban nagpanalangin ikaw. Lord, i-bless nimo ang tanan nga mga listeners, mga Facebook viewers, sa tanan nga mga nagasunod ining mga programa. Panalangini sila o Dios, magapadayon ikaw nga magahatag kanila Ginoo og kalipay labi na Ginoo masabtan ang imong mga pulong. Dalaygon nimo ngalan Lord, amo ikaw Ginoo pasalamatan ug among isalig kanimo kining tanan lamang pinagi sa gamhanang ngalan ni Ginoong Hesus. Among Ginoo manluluwas. Amen. Amen. So ang atong lesson karon is 160, ang atong nga mao nga lesson niini nga taknaa sa kahaponon. Pagbati po mula sa Minababong College. Kung ito po ang unang pagkakataong mapakinggan ninyo ang programang ito, labis po namin itong ikinagagalak at dalangin po namin maging pagpapala sa inyo ang ating aralin ngayon. Ang programang ito ay nagpapakilala, nagbibigay buod at gumagabay sa bawat mananampalataya upang makapamuhay sila ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Isang kagalakan ang kayo po ay aming makasama sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Sa pagkakataong ito ay magpapatuloy po natin ang pag-aaral sa aklat ng Santiago, kung saan ibabahagi sa atin ng aming guro ang isang magandang balita, ang daan upang maligtas sa kasalanan. Kaya samahan po natin ang ating guro, walang iba kundi si Pastor John Halley. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin taga-subaybay sa pong kagalakan ang makasama kayo sa isa na namang pagkakataong ipinagkaloob ng Diyos para po sa atin. Sa araw po ito ay magpapatuloy tayo sa pagsasaliksik sa aklat ng Santiago. Ang aklat na ito ay matatagpuan sa huling bahagi po ng Bagong Tipan. Kung atin pong pagbabalik-aralan, tinalakay natin ang tungkol po sa pinagmumula ng kasalanan at ang tungkol sa kaligtasan. Sa atin namang pagpapatuloy ay pagtutunan po natin ng pansin ang pinagmumulan ng kasalanan at ang mga hakbang upang makamit ito. Kung kayo po ay may banal na makipagbukas po kayo sa akin sa unang kabanata ng aklat ng Santiago, mga talatang 13 hanggang sa 18 na ganito po ang ating mababasa. Huwag sabihin ninuman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Sapagkat ang Diyos ay hindi maaaring matukso at hindi rin naman niya tinutokso ang kahit sino. Natutokso ang tao kapag siya'y naaakit at nagpapatangay sa kanyang sariling nasa. Kapag ang nasa'y tumubo at nagpugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan.
Huwag kayong padaya mga kapatid kong minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bahagyamang pagbabago. Niloob niya tayo'y maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang tayo'y maging pangunahin higit kaysa lahat ng kanyang mga nilalang. Sa bagong tipan, mga giling kong taga-subaybay, mayroon pong 3 taong nagngangalang Santiago. Ang dalawa ay mga apostol, si Santiago po na anak ni Zebedeo at si Santiago anak ni Alphaeus. Ang ikatlong Santiago naman ay ang kapatid ni Jesus dito po sa lupa. At siya ring sumulat ng liham na ating pinag-aaralan ngayon. Natalakay po natin ang Santiago ito ay napaka-praktikal at nais niyang malaman kung ano ang pinagmumulan ng mga bagay. Isang katunayan po nito ay ang kanyang mga pahayag sa unang kabanata ng kanyang liham. Nais po niyang maunawaan natin ang pinagmumulan ng mga pagsubok o problemang darating sa ating buhay. Ayon po sa kanya, ang mga pagsubok ay makabubuti sa atin. Lalo na kung ito po ay maglalapit sa atin sa Diyos upang humingi ng karunungang nagmumula sa Kanya. Kaugnay po nito, ibinahagi rin naman ni Santiago ang tungkol sa pinagmumulan ng kasalanan at ang pinagmumulan ng mga tuksong naghahatid sa atin upang magkasala. Ayon kay Santiago, hindi nagmumula sa Diyos ang tukso. Nais ni Santiago na ating maunawaan ang pagkakaiba ng pagsubok na nagdadala ng paglagong espiritual at ang tungkol po sa tukso upang magkasala na siya namang nagdadala sa pagkasira ng ating buhay espiritual. Sa unang kabanata ay inilarawan po sa atin ni Santiago ang tungkol sa pinagmumulan ng kasalanan, ang mga hakbang tungo sa pagkakasala at ang kabayaran ng kasalanan. Magbago man ang ikot ng mundong ito, ay mananatiling kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit magkagayunman, ibinahagi rin po ni Santiago ang isang mabuting balita. Ang balita ng kaligtasan mula sa kasalanan. Bilang karagdagan sa ibinahagi po niya patungkol sa pagsubok na dapat nating pagdaanan, nais kong maunawaan po natin ang tinatawag kong ang bumubuo sa kasalanan. Ayon kay Santiago, ang kasalanan ay nagsisimula kapag ang isang tao'y natukso at napatangay sa kanyang sariling nasa. Tulad na lamang ng mga tauhang nabanggit sa banal na kasulatan. Nakita nila ang isang bagay na naisin nila. Pinagnasaan ito, nakamtaan at nakagawa ng kasalanan. Ayon din kay Santiago, kung makakita ka ng isang bagay na iyong ninanais, hindi ka pa nagkakasala. Ngunit kung matapos mo itong makita, ay nagpatuloy ka pa rin sa pagnanasa, magbubunga ito ng tiyak na pagkakasala. Sa ganito pong kalagayan ayon kay Santiago, hindi ka pa nagkakasala at hindi ka pa rin natutukso. Magkakasala ka lamang kung wala kang gagawing aksyon kaugnay ng iyong pagnanasa sa isang bagay. Magkakasala ka lamang kung magpapadala ka sa tukso. Pagkatapos ay haharap ka sa kabayaran ng iyong pagkakasala, walang iba kundi ang kamatayan. Tulad ng naisin ni Jesus, ang naisin din naman ni Santiago ay ang maunawaan natin ang mga hakbang na ito. Ayon po sa Mateo, Kabanata 5, talata 28, ay nagwika po si Jesus ng ganito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin sa isang babae ng may mahalay na pagnanasa ay nangangalo niya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Mga kaibigan, Marami ang nagkakaroon ng maling kaisipan tungkol sa katuruan ito ni Jesus. Itinuro nga ba ni Jesus na ang mahalay na kaisipan ay tulad din ng pangangalo niya? Hindi ito ang itinuturo ni Jesus.
Sa halip, ang kanyang ipinauunawa sa atin ay kung hindi mo talaga naising mga lunya, kailangan mong paglabanan ang kahalayang nasa iyong isipan. Ipinangangaral ni Jesus na iyon ang tanging pagkakataon kung saan kailangan mong mapagtagumpayan ang iyong pagnanasa habang ito po ay nasa iyong isipan pa lamang. Huwag mo nang hintayin ito ay maisagawa mo pa sa kilos at gawa. Maraming tao po ngayon ang nagpapatutuo nito. Kung mayroon silang pagkakataon upang mga lunya gagawin nila. Lalo na kung makakatagpo sila ng taong tulad nila na nais din itong gawin. Kapatid ko, kung hindi mo pa natututunang pigilan ang bahaging ito ng iyong buhay, kailangan mong sikapin na ito ay huwag nang bigyan pa ng pansin bago mo pa ito maisagawa sa kilos. Ang tanging dahilan kung bakit itinuturo ni Santiago ang aral na ito tulad ni Jesus ay sapagkat ang kanilang mga pangaral ay siyang lunas sa ganito pong uri ng pagkakasala. Binigyang buod nga ni Santiago ang kanyang katuruan sa unang kabanata kalakip ang mabuting balita. Ang lunas sa ating kasalanan. Ang Panginoong Jesus at si Santiago ay nagsasabing ang tanging lunas para sa kasalanan ng pagnanasang sexual ay ang salita ng Diyos. Nais po ng Diyos na tayo ay maipanganak na muli dahil sa kanyang mga salita. Kailangan maranasan natin ang maipanganak na muli sapagkat ito ang susi upang maranasan po natin ang lunas sa ating mga kasalanan. Sa unang liham ni Pedro ay nabanggit niya sa atin na ang salita ng Diyos ay tulad ng isang binhi. Kung maitatanim ang binhing ito sa puso ng isang tao, ito ay lalago. Tulad din ito ng isang sanggol na nagbula sa paglilihi. Pagkatapos ay mananatili sa sinapupunan ng kanyang ina sa loob ng 9 na buwan. At pagkatapos nito ay ang kapanganakan. Susunod na ang paglaki at pagtanda. Pagkatapos po ng kapanganakan. Ito po ang ibinabahagi sa atin ni Pedro sa huling tatlong mga talata sa unang kabanata ng kanyang liham. Ganito rin ang ibinabahagi sa atin ni Santiago sa huling mga talata ng kanyang liham. Ayon po kay Santiago, ang salita ng Diyos ay ang namamagitan sa Diyos. Ito rin naman ang nagbibigay sa iyo ng buhay at makapagpaparanas sa iyo ng muling kapanganakan. At kung ikaw ay maipanganak na muli, maaari kang mamuhay ng malayo sa kasalanan. Matapos pong maibahagi sa atin Santiago ang pinagmumulan ng kasalanan, ibinahagi din niya sa atin ang pinagmumulan ng kaligtasan at ang mga hakbang upang makamit ito. Ibinahagi po sa atin Santiago na ang salita ng Diyos ay siyang lunas sa ating mga pagkakasala. Gayunpaman, ibinahagi rin niya sa atin ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Narito po ang aking pagbubuod sa huling tatlong talata ng unang kabanata dito po sa Aklat ng Santiago. Gayong ang salita ng Diyos ang binhi o pinagmumula ng ating muling kapanganakan. Kailangan lahat tayo ay makinig sa kanyang salita. Maging maingat sa pananalita at maging banayad sa pagkagalit. Kung ikaw ay susunod sa Kanya, tatalikod sa iyong mga kasalanan at buong pagpapakumbabang tatanggapin ang binhing itinanim ng Diyos sa iyong puso. Tiyak na ikaw ay maliligtas. Huwag lamang ninyong pakinggan ang mensahe mula sa Diyos. Sa halip ito ay isagawa ninyo sapagkat kung hindi, dinadaya lamang ninyo ang inyong mga sarili. Ang taong nakikinig lamang at walang ginagawa tungkol sa kanyang napakinggan o narinig ay tulad po ng isang taong nananalamin. Nakikita niya ang kanyang mukha sa salamin, ngunit walang ginagawang anumang kilos upang ayusin ito. Ngunit siyang nakikinig sa salita ng Diyos at nagsasagawa nito ay magkakaroon po ng kagalakan. Ayon sa unang kabanata ng Santiago, talatang 22, ganito po ang sinasabi. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Gayong ang salita ng Diyos lamang ang magdadala po sa atin sa muling kapanganakan.
Kailangan natin itong sundin. Kailangan masalamin sa iyong buhay ang salita ng Diyos. Tulad po ito ng pagtingin mo sa salamin. Tuwing ikaw ay gigising sa umaga, bakit mo nga ba ito ginagawa? Ito ay dahil nais mong makita kung ano ang iyong itsura. Gusto mong makita ang iyong itsura upang ito ay maisayos mo. Baka kailangan mo lang na pagsuklay o kaya naman ay mag-ahit. Hindi ba't nakapagtataka kung wala ka man lamang na gagawin tungkol dito? Gayong nakita mo na sa salamin ang iyong itsura. Ayon po kay Santiago, ganito ang iyong ginagawa sa tuwing babasahin mo ang banal na kasulatan. Ikaw ay nakatingin sa salamin ng Diyos. Ngunit wala man lang ginagawa tungkol sa iyong mga kapintasan. Ipapakita sa iyo ng banal na kasulatan ang iyong mga kapintasan. At ang layunin ng banal na kasulatan ay upang iyong makita at magawa ng angkop na pagkilos ang iyong mga kapintasan. Sa ganito pong paraan, inilarawan ni Santiago ang pagsunod sa salita ng Diyos. Maihahalin tulad din natin ang katuroang ito sa talinghagang ibinahagi ni Jesus, ang talinghaga ng mga hasik. Ayon sa Panginoong Jesus, ayon po sa Panginoong Jesus, kung ibabahagi mo o kaya ay aaralin ang banal na kasulatan, ikaw ay tulad ng isang magsasakang naghahasik ng binhi. At kapag ang binhi ay naihasik na, hindi ito tutubo hanggat hindi ito pumapailalim sa lupa. Hanggat hindi na pagtatagumpayan ng binhing ito ang mga bato, dawag at damo sa ibabaw ng lupa. Hindi ito mamumunga. Naipakita po sa atin ng Panginoong Jesus kung paano mamumunga ang kanyang mga salita. Ayon po sa kanya, kapag naibahagi sa ibang tao ang salita ng Diyos, hindi ito mamumunga hanggat hindi nila ito lubos na nauunawaan. Kapag hindi naunawaan ng isang tao ang naiturong salita ng Diyos, ito ay tila isang binhing nalaglag sa lupa at natapakan ng mga tao. Hindi namumunga ang binhi hanggat hindi ito nauhulog sa matabang lupa. Kung ang binhi naman ay babagsak sa matabang lupa, ngunit maiipit naman sa gitna ng mga bato, hindi ito mag-uugat. Sabi po ng Panginoong Jesus, hindi mamumunga ang isang binhi hanggat hindi nito napagtatagumpayan ang mga dawag o mga pasanin sa mundong ito. Ang isang tao ay maihahalin tulad po sa binhing ito. Kailangan niyang mapagtagumpayan ang mga dawag sa kanyang buhay. Tulad po ng kasinungalingan, pagkagahaman, at pagmamahal ng labis sa kayamanan. Nang ipangaral ni Jesus ang talinghaga ng mga hasik, nais niyang marinig ito ng mga tagapagturo ng banal na kasulatan. Kailangang maunawaan ng kanyang mga tagapakinig ang salita ng Diyos, sapagkat hindi ito mamumunga hanggang walang pagkaunawa. At hanggat hindi pa napagtatagumpayan ang mga pagsubok laban sa salita ng Diyos. Ganito rin po ang itinuturo ni Santiago sa kanyang liham. Ibinahagi niya sa atin na ang banal na kasulatan ay tulad ng isang salamin. Kapag ikaw ay tumingin sa salamin, makikita mo ang iyong mga kapintasan. Kapag nakita mo ang iyong kapintasan, maitatama o maitutuwid mo ito agad. Iyon ang isa sa mga layunin ng salita ng Diyos. Ipapakita sa iyo ng salita ng Diyos ang kasalanan, ang kamatayan bilang kabayaran nito, at ang kaligtasan mula sa kamatayan. Kung tayo po ay tutugon sa salita ng Diyos tulad ng ating pagtugon kapag nakikita natin ang ating sarili sa salamin, makikita po natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Ayon po sa manunulat ng Hebreo, ang salita ng Diyos ay buhay at makapangyarihan. Ito po ay matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Kaya nitong mangusap maging sa kaibuturan ng iyong puso. Ang salita ng Diyos ay instrumento ng banal na espiritu. Upang ikaw ay maipanganak na muli, kailangan natin itong sundin. Sapagkat kung hindi mo ito susundin, ikaw ay tila isang taong nakatingin lamang sa salamin. Ngunit wala namang ginagawa tungkol sa kanyang nakikita.
Nawa ay magsilbi itong hamon sa inyo, mga kaibigan. Ugaliin ninyong tumingin sa salamin ng salita ng Diyos tuwing umaga. Hindi nagtutuno ng gitara ang isang musikero sa oras ng kanyang pagtugtog. Sa halip, itinutuno niya ito bago pa man siya tumugtog. Ganito rin dapat ang ating gawin. Kailangan nating maging handa sa buong araw. Hindi mo makikita ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa iyong buhay hanggat hindi mo ito sinusunod at isinasagawa araw-araw. Tulad na lamang ng mensahe ng isang awitin na nagsasabing, trust and obey. For there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Ayon rin naman sa ikalawang kabanata ng Juan, gawin ninyo anuman ang iutos niya sa inyo. Matapos po nating malaman ang pinagmumulan ng tukso upang magkasala, ibinahagi rin sa atin ni Santiago ang tungkol po sa mga bagay na mahalaga sa ating buhay. Nagpatuloy siya sa pagsasabi ng tungkol sa mapagpanggap at tunay na reliyon. Kung inaakala ninyo man na siya reliyoso, ngunit hindi naman dumadalaw sa mga ulila at byuda, siya ay nagpapanggap lamang. Ayon kay Santiago, isang karamdaman ang maging isang byuda at ulila. Ngunit sa ating modernong kapanahunan ngayon, marami ang naghihiwalay at pamilyang nasisira. Kaya naman marami ang byuda at nauulila. Maliban rito, ang mga nabibyuda at nauulila dahil sa paghihiwalay ng mag-asawa o magulang. Nagdudulot din ito ng sakit ng kalooban. Ang ganito pong kalagayan ay tila isang lupaing hinugna ang mga pananim. At maaari ng anihin. Kailangan natin ngayon ng mga susunod kay Kristo upang maging mga ilaw at asin at ipahayag ang tunay na relihiyong pinangungunahan ng Panginoong Hesukristo. Marami na akong nakitang pag-aampun. Nagpupunta ang mga magulang na nais mag-ampun ng bata sa isang bahay ampunan. Inoobserbahan nila ang mga batang maaaring ampunin. Isang araw nang ako po ay naroon sa isang ampunan at nakikipaglaro sa mga bata. May isang nagtanong po sa akin, ang sabi, Ginoo, kayo po ba ay nakatira sa isang bahay? Napaluha po ako rito sapagkat hindi siya nakatira sa isang bahay. Sa halip sa isang institusyon, namumuhay siya, dala ang pag-asang isang araw may darating na makikipaglaro sa kanya at isasama siya sa kanilang bahay. Ang ganitong kalagayan ay tinatawag ni Santiago na isang karamdaman. Ayon kay Santiago, kung inaakala nating tayo ay reliyoso, ngunit hindi naman tayo bumibisita sa mga ulila at byuda o kaya naman silang mga anak na nawalan ng magulang dahil sa paghihiwalay, ito ay reliyosong mapagpanggap. Sa aking palagay, ito po ay napakalaking hamon. Si Santiago ay nakatuon sa kahalagahan ng pagsasagawa ng salita. Hindi lamang tagapakinig ng salita. Sa ikalawang kabanata ay binahagi po sa atin ni Santiago ang tinatawag niyang mapagbalat kayong mukha at maging ang tungkol sa tunay na mukha. Ayon sa kanya, tayo ay nagkakasala kapag iginagalang natin ang mga tao. Ang salitang tao ay nangangahulugang maskara. Kung may isang taong papasok sa iyong simbahan at ikilatisin mo siya sa pamamagitan ng kanyang panlabas na anyo, iginagalang mo ang taong ito. Halimbawa, ang taong ito ay nakasuot ng mamahaling damit at nakasakay sa isang magarang sasakyan. Tiyak na ginagawa mo ang lahat upang mapaglingkuran siya at upang malaman ng lahat na siya ay nasa loob ng iyong simbahan. At kung ang isang tao naman ay bibisita sa iyong simbahan na walang medyas, marumi at gusot-gusot ang damit, marahil papaupuin mo lamang siya sa isang sulok upang walang makaalam na siya ay nasa loob ng iyong simbahan. Kung ganito ang iyong gagawin, ayon po kay Santiago, ikaw ay nagkakasala. Nagkakasala ka sapagkat iginagalang mo ang ibang tao. Ang basihan po ng paggalang sa isang tao ay nakabase sa kanilang panlabas na anyo. Iyan ay isang kasalanan sapagkat hindi ibinabase ng Diyos ang kanyang pagkilala sa isang persona o tao sa pamamagitan ng panlabas nitong anyo.
Sa halip sa laman ng puso po nito. Ayon sa salita ng Diyos, panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Tinukoy din po ni Santiago ang mapagpanggap na pananampalataya at maging ang tungkol sa tunay na pananampalataya. Kaugnay po nito, may mga talata mula po sa kanyang liham ang magbibigay paliwanag sa mga ito. Ito po ay makikita sa ikalawang kabanata, mga talatang 14 hanggang sa 26. Dito po ay sinabi ni Santiago na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Basahin ko po at pakinggan po ninyo. Patay ang katawang walang espiritu. Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Si Rahab po na isang mababang uri ng babae ay naligtas dahil sa pagtulong niya sa mga espiya upang sila ay makatakas. Si Abraham naman ay kinalugdan ng Diyos sapagkat nang hilingin ng Diyos na ialay niya ang kanyang anak na si Isaac. Walang pag-aalinlangan niya itong ginawa. Ang kanilang pananampalataya ay makikita hindi lamang sa salita, kundi maging sa kanilang mga gawa. Naging ganap ang kanilang pananampalataya dahil sa pagsunod nila sa Diyos. Naging kontrobersyal po ang mga talatang ito sapagkat marami ang naniniwala na ito ay pagsalungat sa mga katuruan ni Pablo. Ayon nga kay Martin Luther, ang liham ng Santiago ay walang kabuluhan at hindi na dapat naisama sa banal na kasulatan. Marami rin ang naniniwalang hindi ito dapat naging bahagi ng banal na kasulatan dahil sa mga talatang ito sa ikalawang kabanata. Sa aking palagay, wala akong nakikitang pagsalungat sa mga naisulat ni Santiago, maging kay Pablo at ng mga naituro ng Panginoong Jesucristo. Ayon kay Mateo, kabanatang 7, talatang 16, sinasabi po ang ganito, makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igos sa matitinig na halaman? Mga kaibigan, tulad po ng Panginoong Hesus, ibinahagi ni Santiago ang mga talatang ito sa ikalawang kabanata na nagsasabing, gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ayon kay Santiago, ang bungang tinutukoy ng Panginoong Hesus ay ang mga gawa. At ang ugat nito ay pananampalataya. Ang gawa ay bunga na lumalago mula sa puno ng pananampalataya. Napakahalaga ng sinabi rito ni Santiago. Mayroon nga nakapagsabi, maililigtas ka ng pananampalataya, ngunit ang pananampalatayang nagliligtas ay hindi maaring mag-isa. Maaring nga tayong iligtas ng ating pananampalataya, ngunit ang pananampalatayang nagliligtas ay mayroong kasamang paggawa. Ito po ang nagpapatunay na mayroon ka talagang tunay na pananampalataya. Ibinahagi rin po ni Santiago sa una at ikalawang kabanata ng kanyang liham ang tungkol po sa pinagmumulan ng kaligtasan at ang mga hakbang upang makamit ito. At upang lubos po nating maunawaan ito, ibinahagi rin po niya sa atin ang tungkol sa mga pagsubok. Ayon po sa kanya, ang mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay ay ibinibigay ng Diyos para sa ating kabutihan at upang tayo ay lumago sa ating pananampalataya. Lalo na kung ito po ay ating haharapin dala ang karunungang nagmumula sa Diyos. Pagkatapos po nito ay ibinahagi sa atin ni Santiago ang tungkol sa pinagmumula ng kasalanan at ang mga hakbang sa pagkakasala. Ayon po sa kanya, hindi ito nagmula sa Diyos at walang naidudulot na mabuti ang kasalanan. Naniniwala po si Santiago na kailangan mong maunawaan ang kabuuan ng kasalanan nang sa gayon malaman mo kung paano ito malulutas. Ibinahagi nga ni Santiago ang paraan upang tayo ay maligtas sa kasalanan. At ito ay ang salita ng Diyos, ang banal na Espiritu at ang muling kapanganakan. Ang salita ng Diyos ay isang binhing nagdudulot ng katatagang espiritual upang mapagtagumpayan natin ang kasalanan. Ito po ang dahilan kung bakit pinagtutunan ng pansin ni Santiago ang kahalagahan ng pagsunod sa salita ng Diyos. Sa panimula ng ikatlong kabanata, marahil ay inaakala ninyo na ibabahagi ni Santiago sa atin ang tungkol sa puwersang magliligtas sa atin at sa puwersang magbabagsak sa atin.
Tunay nga nais po ni Santiago na atin itong maunawaan. Hindi rin mahalaga para kay Santiago ang panlabas na anyo ng isang tao, ng isang bagay. Ang nais niya ay malaman at makita ang pinagmumulan nito. Sa ikatlong kabanata, binigyang pansin ni Santiago ang pinagmumulan ng disiplina. Si Santiago nga ay isang taong higit na pinahahalagahan ang disiplinang espiritual upang tayo ay makapamuhay ng naayon sa ating pananampalataya. Kaya naman sa kabanatang ito, ibinabahagi sa atin ni Santiago kung paano natin dapat disiplinahin ang ating mga dila. Ayon po sa kanya, ang maliit na pakagat sa bibig ng isang kabayo ang dumidisiplina rito. Ang napakalaking barko naman ay naibabaling ng napakaliit na timon. Gayon din naman ang dila ng tao. Maliit na bahagi lamang ng katawan, ngunit napakalaki ng naidudulot sa buhay ng isang tao. Ayon kay Santiago, ang tanging paraan upang ikaw ay maging isang disiplinadong na tao ay ang matutunang disiplinahin ang sarili mong dila. Ang tanging paraan upang magawa mo ito ay ang tinatawag nating kababaang loob. Ito ay nagbumula sa karunungang hatid ng salita ng Diyos. Kailangang tanggapin natin ang karunungang nagmumula sa salita ng Diyos na mayroong kababaang loob. Bago pa man na mapaamo ang isang kabayo, ito po ay sadyang makapangyarihan. At kung ito ay mapaamo na, hindi ito nangangahulugang mahina na siya. Nananatili siyang makapangyarihan o malakas. Tulad nga ng isang taong nakatanggap ng karunungan mula sa Diyos. Ang taong ito ay nagiging mapagpakumbaba. Sapagkat hinihiling niya sa Diyos ang gabay upang madisiplina niya ng maayos ang kanyang sarili. Sa madaling salita, nais mo nga ipasakop ang iyong buhay sa karunungan mula sa Diyos. Ayon kay Santiago, mayroong dalawang uri po ng karunungan. Ang una ay matatagpuan natin sa ikatlong kabanata, talatang 14 na ganito po ang sinasabi. Ngunit kung ang naghahari sa iyong puso ay inggit at makasariling hangarin, huwag ninyo iyang ipagmalaki at huwag ninyo ikaila ang katotohanan. Ayon po kay Santiago, ang ganitong uri ng karunungan ay hindi nagmumula sa Diyos, kundi makasanlibutan, makalaman, at mula sa dyablo. Ang ikalawang uri naman ng karunungan ay matatagpuan po natin sa kabanata 3, talatang 18. Ganito po ang sinasabi. Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Ayon kay Santiago, mula sa Diyos ang karunungan ito. Kaya naman ayon sa kanya, mayroong dalawang uri ng karunungan. Ang karunungan mula sa dyablo at ang karunungan mula sa Diyos. Sa kabanatang 3, talata 18 ay binanggit po ni Santiago ang tungkol sa karunungang nagmumula sa Diyos. Ayon po sa talatang ito, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. At hindi lamang ito makikita sa aklat po ng Santiago, makikita rin ito sa kabuuan ng banal na kasulatan. Paano nga ba natin matatagpuan ang karunungang nagmumula sa Diyos? O di kaya naman, paano natin malalaman na ang karunungang ating taglay ay hindi mula sa dyablo? Ang kasagutan po ay ganito. Tayong mga tao ay maraming pagpipilian. Maaari mong piliin kung anong uri ng karunungan ang ihasik mo sa hardin ng iyong buhay. Ang totoo, lagi kang naghahasik ng parehong uri ng karunungan sa hardin po ng iyong buhay. Sa ganitong kalagayan, nais ni Santiago na maunawaan natin ang maaaring pagmula ng ating emosyon o pagkagalit. Sa unang kabanata ng Santiago, talata 20, ay mababasa po natin ang ganito. Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Kaya naman, kung ikaw po ay nagagalit, alalahanin mong hindi mo tinutupad ang kalooban at misyon ng Panginoong Diyos. Nais ipaunawa po sa atin ni Santiago ang mga puwersang maaaring magbagsak sa atin. Kung ikaw ay nagpadala sa tukso ng kasalanan, mararanasan mo ang kaparusahang kalakip nito. Alalahanin mo nga hindi ito nagmumula sa Diyos. Kailangan iyo ring malaman ang lunas sa iyong kasalanan.
Ang lunas na ito ay matatagpuan lamang sa Diyos. Kailangan ikaw ay magkaroon ng relasyon sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita. Makakatulong ito sa iyo upang mapagtagumpayan ang mga pwersang nais magpabagsak sa iyo. Nais din po ni Santiago na ating maranasan ang karunungang nagmumula sa Diyos. Maaari din natin itong itanim sa hardin ng ating buhay upang ito po ay mamunga ng kapayapaan. Mga giling kong tagapakinig, ang tanong ko po ay ganito, ano ang itinatanim ninyo sa hardin ng iyong buhay? Nagtatanim ka ba ng binhi ng karunungang nagmumula sa Diyos? O binhi ng makasanlibutang karunungan? Patuloy mong pag-aralan ang aklat ng Santiago at hilingin sa Diyos ang gabay upang maging kagamit-gamit ang Kanyang salita sa iyong buhay. So may ginawa ang pagpapala at kapayapaan nagmumula sa ating Diyos. Bawat araw ay nagkakaroon tayo ng karunungan at ito ay mula sa dalawang magkaibang uri. Ayon nga sa ating guro, tayo ay natututo ng iba't ibang bagay araw-araw. Ngunit kung ito ay hindi nagmumula sa salita ng Diyos, ito ay mali. Hanggang sa muli at patuloy natin pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gabay, kagalakan at kapayapaan nawa ng Diyos ang lumuko sa bawat isa. Okay, so salamat no sa mga pulong sa Ginoo na ato nabati. Sumala sa mao nga ginahisgutan dinhi sa usa ka kinabuhi sa tao nga makita nato dinhi sa libro sa Santiago. So matud pa sa mga nadungog og ato nga mao nga nabati karon niini nga mao nga gihisgutan ang may tungod sa katao nga bisan pa man mabut man ang mga pagsulay, ingon pa niya sa mao nga verse 12 nga bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay kay human siya makaantos sa mga pagsulay madawat niya ang purong-purong kinabuhi nga gisaad sa Dios kanila nga nagahigugma kaniya. So mao na nga salamat sa mga pulong sa Ginoo nga adunay gihatag nga kaalam, kahibalo ang Dios ngadto sa iyang mga katawhan kuno saon gayud nga mga pamaagi para masulbad ang maong mga problema sa kinabuhi. Pero mato pa sa mao nga verse 16 sa iyang mao nga gisulti nga ayaw kamo pagpalimbong hinigugma kong mga kaigsuunan. Kay daghang kayo karon nga mga kaigsuunan nga nalimbungan no sa labi na kung adunay mga problema, adunay mga offer no para lamang madala kita. So dili ta magapalimbong niini nga mao nga paagi mga igsoon kay hinumduman nato na ang Dios nga mao gyud ang magatabang kanato. So ingon siya dinhi sa mao nga iyang mga pulong hinuon tumana ninyo ang pulong o dili kay tigpaminawra. So atong tumanon ang mga pulong sa Ginoo no ingon siya dinhi dili kay tigpaminawra. Tigpaminawra kamo niini nga mga nga sa giingon ginalimbungan kamo sa inyong mga kaugalingon. So dili lang gyud na igurata maminaw sa pulong sa Ginoo, igurata nga mao nga mo makadungog nan ini no kundi ato gyud nga tumanon no kay matud pa sa pulong sa Ginoo nga samara nga gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Kay matud pa sa unahan nga bersikulo kay kun adunay tawo nga igo ra nga maminaw sa pulong sa Dios no igurata maminaw pero ingon pa niya og dili mo tuman niini siya mahisama so sa katawo nga nagasudong diha sa salamin sa iyang naong nga dala pa sa iyang pagkatao. So ang ato igurata na nagapaminaw pero wala nato tumana. Ingon ang pulong sa Ginoo mahisama siya sa usa ka tawo nga nagsudong diha sa salamin nga diin matud pa sa iyang mga pulong sa iyang naong dala pa sa iyang pagkatao. Kung tanaw nato nga ato nga mao nga dagway diha sa salamin igsoon mga
usahay makuratan kita. Pero di ay ato dito dagway mga igsoon. Na ang pagpasabot dinhi nga ang usa ka kinabuhi sa tao nga naminaw sa pulong sa Dios, kanang nagatuman gayud sa pulong sa Ginoo, wala niya limbungi ang iyang kaugalingon. Kay kung dili nato tumanon, naminaw rata pero wayay pagbuhat, ingon pa ang pulong sa Ginoo, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Masab na ingon ang pulong sa Ginoo nga nagtuota nga adunay Dios pero wala nato buhata ang pulong sa Ginoo, tumana ang pulong sa Ginoo, ingon pa diha sa iyang mga pulong nga ang pagtuo nga way buhat patay. Nang wa gyud yapoy kapuslanan ang tanan nga nagatuo ta o nga nagapaminaw ta pero nato tumana, gilimbungan nato ang atong kaugalingon og sama ra kita nga nagtan-aw sa mao nga salamin nga diin nakalimot kita sa atong nga mao nga dagway. So matud pa sa verse 24, kay siya magasudong sa iyang kaugalingon og unya mulakaw diha mahikalimot lang dayon unsang pagkadagwaya siya. So mao na nga tan-aw ta sa amin usay makalitra niya makalimot man gyud ta. Klaro man gyud nang giingon sa pulong sa Ginoo nga makalimot dayon kita sa mao nga panagway sa pagsudong nato sa atong nawong diha sa Ginoo. So mga igsoon to niini nga mao nga kahaponon usa ni ka butang nga angay nato gayud nga masabtan sa atong kinabuhi. Kun unsa gayud ang mga pulong sa Dios nga atong madungog o di lang madungog kundi ma-apply nato ni sa atong matag usa ka mga kinabuhi. Kay kaanindot ra gayud nga ambot nga ipasabot nga kinabuhion nato ang atong nga mao nga nadungog nga mga pulong sa Ginoo, alagaro nato ang Dios nga mao gayoy hatag kanato so kahigayunan nga makahimo kita niini sa mga alagad sa mga pagsimba ngadto kaniya. Kay matud pa siyang mga pulong apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan og nagahatag og kagawasan nga og nagapadayon siya sa pagtutok niini sanglit dili man siya tigpaminaw ra nga nagakalimot kundili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang mao nga pagbuhat. So dili lang di ay kun tigpaminaw ra kundili tigbuhat, no? Buhaton nato lang yun, no? Buhat na pa ang pulong sa Ginoo nga tumano nato, buhaton nato ang tanan. Kay kung igor ta musulti pero way lihok, walay buhat, patay na siya. No? Igor ta nga nagasulti diha, igor ta nga nagaliho, tigsulti pero wala nato na kini nga buhata. Pero ingon pa ang pulong sa Ginoo, kung ato ni nga buhaton, nagatutok kita sa hingpit, nagatuman kita niini sa mga pulong sa Ginoo, nagahimo kita niini ug nagabuhat kita niini, ingon pa dinhi nga nagahatag kita sa kagawasan o nagapadayon siya sa mga pagtutok sanglit dili man siya tigpaminaw ra. Nagapadayon siya sa pagtutok sanglit kay dili man siya tigpaminaw ra kundili tigbuhat usab, no? Nagabuhat usab, nagatuman usab niini. Kung unsa man ang atong mao nga nadungog, unsa man ang atong mao nga nabati sa atong kinabuhi, ilabi na sa mga pulong sa Dios nga dili lang diha ratataman kundili buhaton nato, no? Ang gisugo sa Ginoo nga mao ang paghigugma ngadto kaniya, love the Lord thy God with all your heart, with all your strength, with all your soul. Mao nay giingon sa pulong sa Ginoo. So buhaton nato ni sa unsa nga paagi nga mahimo nato ni pinaagi sa atong pagsunod kaniya, nga dili nato malimtan nga labi na sa maong adlaw nga giandam gihatag sa Ginoo para kanato nga mao nga magsimba ngadto kaniya. Hinumdum man nato sa diha nga gihimo sa Dios ang kalibutan, gi-create niya ang tanan. Unom kadlaw gihimo sa Dios ang maong tanang mga butang, no? Nagatrabaho, nagahilihok siya. Unya usa ka adlaw lang bang ang iyang
pahulay. Mao to pa siya mga pulong unom kaadlaw ang imo sa tao o salang kaadlaw ang ako. So kanang adlaw nga mao ang gibalaan, gipanalanginan sa Dios, mao kanang adlaw sa Dios nga maong pagsimba ang adlaw, unang adlaw sa semana nga maong adlaw Domingo nga gipanalanginan sa Ginoo. Manang gusto ka nga panalanginan igsuon sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong pagpuyo niini nga kalibutana, dayon higugmaa alagara ang Dios o simbaha siya o panahon sa ting simbaha imo siyang himayaon, no? Muduol ka diha sa Ginoo, imong i-offer ang imong kinabuhi ngadto sa Dios. Naingon pa siya sa mga pulong diha sa Romans sa I beseech you therefore, brethren, that you present your body as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable worship. So mo na nga atong ihalad ang atong maong kinabuhi kay mao ni ang gikinahanglan sa Dios. Mao ni ang imong reasonable worship, mao ni ang imong gihatag ngadto sa Ginoo. So sa usa ka adlaw ni ana nga mga adlaw atong i-offer ang atong kinabuhi ngadto sa Dios. Unom ka adlaw kita nagtrabaho ug gonya usa lang ka adlaw nga ato nga para sa Ginoo. Mao na nga mga igsoon ko niini nga kahaponon manghinaot ako nga aduna gayoy dako kayo nga ato nga na kuha niini nga ato nga mao nga gihisgutan karon tungod kay ang maong mga pulong sa Dios usa man ka pulong nga nagahatag kanato sa maong nga kinabuhi. Mao na nga ingon pa niya sa iyang mga pulong nga kung dili ta magabuhat ini, dili ta nga mao nga nagatuman niini, gilimbungan nato ang atong kaugalingon. Pero tungod kay kita nagabuhat niini, di lang kita tigpaminaw kundi nagatigbuhat usab nga nagabuhat o nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. So kinsa may malipay? Mao gayud ang Dios. Ang Dios mo'y malipay sa atong kinabuhi sa diha nga kita mosimba, muhatag og panahon, moalagad ngadto sa Dios. Kay mao na iyang gingon nga ingon pa niya dinhi sa maong verse 25 nga ingon siya, apan siya nga nagatutok ngadto sa hingpit nga kasuguan, nga nagahatag og kagawasan o nagapadayon siya sa pagtutok niini, sanglit dili man siya tigpaminawra nga nagakalimot kun dili tigbuhat nga nagabuhat siya malipay diha sa iyang pagbuhat. So ang Dios malipay sa imong kinabuhi sa diha nga ikaw magabuhat og tumano nimo ang mao nga mga pulong sa Dios. So niini nga takna sa kapunon mga igsoon, salamat sa iyang mga pulong nga nagahatag kanato og mao nga katin-awan sa atong kinabuhi, labi na nga gikinahanglan sa Dios ang atong kinabuhi ug makunik kini pagbalik ang atong relasyon ngadto sa Ginoo nga naputol kini gumikan sa atong pagkadaotan. So niini nga takna gusto ka nga panalanginan sa Dios, unaha pagsimba ang Dios nga gibalaan nga adlaw, gipanalanginan nga adlaw aron ikaw sa imong kinabuhi pagsugod nimo sa mao nga trabaho nimo nakabaton o nakaangkon ikaw og mga panalangin. So salamat sa Ginoo niini nga takna, dalaygon ang atong buhi nga Dios niini nga kapunon. Manginaot ako nga ang mga pulong sa Dios nga atong nadungog kini nagahatag kanato gayod og dugang pang mga kasayuran may tungod sa kamatuoran. So niini nga takna igsoon og mga adlaw ako nasod kamo awhagon dinhi sa Surigao, asa makadapit dinhi sa Surigao ng mga barangay og gusto ka nga motubo mulambo sa imong pagpangalagad sa Ginoo, awhagon ko ikaw og dapiton ko ikaw sa pagsimba, ang atong mao nga simbahan anaa diha sa Porokdos, Biburhan, Sitlers, Barangay Rizal, Surigao City, nga mao ang River of Life Christian Church nga magasugod ang atong panimbawon alas 8:30 hangtod sa alas 11 ang takna sa kaugtuon. So mao na nga malipay kami mga igsoon nga mutambong ka dito, maapil ka dito para sa atong mao nga simba pagdaig tumana ang mga pulong sa Dios. Dili lang ikaw tigpaminaw, kundi tigbuhat.
So salamat nining atak naa, dalay ko ng Dios, salamat sa iyang kamaayo sa atong mga kinabuhi nini gayuna. So ato ta mga igsoon sa mga pagampo ni ining takna sa kapunon, halangdon o gamhanan namo nga Dios, nagpasalamat kami sa imong mga pulong nga among nadungog. Salamat gyud Lord nga kadto Ginoo dili na mo malimtan gyud o Dios ang imong mga pulong Lord nga diin na dili lang kami tigpaminaw kundi buhaton gyud namo Ginoo. Kay imo kining kalipay Lord nga magatuman kami sa imong mga pulong ug magabuhat kami niini para ikaw malipay sa among kinabuhi. Lord, i-bless nimo ang tanan nga nagasunod niining programa sa Facebook, nagapaminaw sa radyo. Salamat nga ikaw magapanalangin sa ilang pamilya, sa ilang mga kinabuhi. Ikaw magaproteksyon, ikaw ang Dios nga magauban kanunay ug magapadayon ikaw nga makigsulti kanila nga mutuman sila sa imong mga pulong, musimba mo alagad mo daig diha kanimo Ginoo. Lord, i-bless nimo sab kini nga istasyonan. Salamat Ginoo sa imong kamaayo na imong gigamit kini para mapatlapnag ug mapa-broadcast ang imong mga pulong o Dios. Salamat sa imong kamaayo gayud Lord niining kapunon dalaygon ikaw. Amo ikaw Dios pasalamatan ug pagapasidunggan. In Jesus name we pray. Amen and amen. So salamat sa Ginoo niining atak na mga igsoon sa uban sa atong co-pilot nga mao si Sir Gio Bataan, kining inyong mga regular anchor niining mga programa nga mao ang Mini Bible College. Magapanamilit na og magaingon kanatong tanan ang Dios magapanalangin sa matag usa nato ka kinabuhi. Magkita kita sa samang takna sa among istasyon dinhi sa mga adlaw sa Sabado dinhi niining atong istasyon sa Armindik sa Surigao. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, and to God be all the glory. Marajaw na hapon sa tanan. Tunay kang matinudan, tunay kang maayo ka ako. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RM.